With us today, lost ka, di ba? Oo, si Ma'am Faye Lucero ng BGHMC Balay Treatment Facility HIV/AIDS Core Team Head Nurse. Ma'am Faye, good morning po. Ayan, at makakasama din po natin sa ating studio ngayon si Miss Hazel Gwinnett Balbay. Charot. Si Miss Hazel Gwinnett Balba, ang HACT Medical Technologist din po ng BGHMC. Magandang umaga po sa inyo. Napakaganda naman nila. O parang Fresh. parang kaming tatlo lang, no? Lost, oh. Ang fresh naming tatlo. Carry lang. Umpisa na nga po natin yan, kasi marami po ang mga meron pa rin pagkalito patungkol sa AIDS at saka ng HIV. Para po sa pagpapalinaw lamang sa ating mga manonood, ano nga ba ang pinagkaiba ng HIV at ng AIDS? Ang HIV, it speaks about the virus itself. So, itong virus na to, ito yung nagpapababa ng immune system ng taong may HIV. And the AIDS is a group of health problems or infections na meron sa taong may HIV. Yan po. Ano po yung mga misconceptions natin about dito sa HIV at saka sa AIDS? Umpihan po muna natin sa HIV. Ano yung mga madalas na misconceptions regarding HIV? Okay, so when it comes to misconceptions po about HIV, i-start po muna natin reviewin kung paano natatransmit yung HIV. So number one, commonly napapansin po natin ito is unprotected penetrative sexual intercourse. So ito po yung pinaka-common na cause. So for example, regardless po of yung sexual preference, kung heterosexual ka man or homosexual, it doesn't matter as long as yung partner po na isa is meron po neto. Yes, and hindi po siya under medication for this. Hindi nakokontrol yung virus. So, meron pong mataas na chance na natatransmit yung virus. Number two, pwede rin po sa blood. So, for example, yung mga nagsishare po ng needles for illegal drug use perhaps, and yung meron pong cases before na yung mga blood transfusion, pero for now po nasa-screen naman ng maayos yung yung mga blood units before nata-transfuse. So well and good na progress yon. And then number three, mother to child. So unfortunately meron pa rin pong ganun cases as of late. So yung mother, if she's positive for HIV and then hindi siya aware or hindi siya nag-undergo ng ART or what we call antiretroviral therapy, may chance na pwede niyang i-transmit sa baby niya. So, ayun po yung tatlong main na So, yung bodily fluids, we have seminal fluid, vaginal fluid, and then yung blood and breast milk ng mother. So, ngayon po, when it comes to misconceptions, nagkakaroon pa rin po ng stigma nga po and discrimination when it comes to baka pagyakapin ko itong kasama ko, baka mahawaan ako kasi HIV positive siya. Hindi ho ganon. So, shaking hands, hugging, kissing, sharing utensils, and yung paggamit ng same na toilet as a person living with HIV, na parang same kayo ng ginamit, hindi po sila nakakahawa. So, yung mga ganong casual contact, hindi po nakakahawa ng HIV. At saka isa pa, yung kagat ng lamok. Sabi nila, kasi syempre, for example, may HIV ako. Oo. Kinagat ako ng lamok. Lumipat Tapos sa lumipat akin. sa'yo. So, nahawaan yung lamok. Ay, sorry. Oo. So, Yun. parang mahahawa din daw ako. Yun So, daw. misconceptions yung Oo, mga yun. myth, kumbaga. So, hindi po yun totoo. Hindi totoo yun. Kung ganun din lang naman pala sana, di nasa may ibang facility na kung sakali, di ba? Kasi marami pa rin, Miss Vanessa, mga ka-MB, yung ganun nga ang pag-iisip kapag meron silang nakilalang PLHIV, no? Parang ang ginagawa kasi sa kanila, ina-isolate sila. Ayaw nilang, kumbaga, kausapin, ayaw man lang nilang makihalubilo man lang kung ano. Kasi ang akala nila, nakakahawa talaga. Nang ganun-ganun lang. Pero when it comes po sa treatment po ng AIDS po or itong HIV po natin, kamusta na po yung treatment po natin dito sa Baguio City po? Meron na po ba tayong mga advancement po? May mga pagbabago po ba? Or paano po yung natin dito? When it comes to yung treatment po ng HIV, we have yung modern na antiretroviral therapy. So, ito po is parang combination ng tatlong gamot. And then, ito po, may power po siyang
patulugin in simple terms Oo, yung oo. virus. So, hindi po siya too late for those na newly diagnosed. Sasabihin nila na parang, or yung, let's say, yung perception ng iba is death sentence ang HIV. Meron po tayong hope when it comes to yung modern ART nga po. Kasi kaya niyang patulugin yung virus to the point na yung like pinakita po kanina sa news, no, yung kay Doxel Brillantes, minention niya yung concept na undetectable is equal to untransmittable. So ganun po yung effect ng ating consistent na pagtake ng ART or antiretroviral therapy for those na positive for HIV, to the point na hindi na sila makakahawa. So U equals U, undetectable is equal to untransmittable. Oo, pero patutulugin lang 8 hours kailangan. Joke lang. Oo. Patutulugin Dormant lang lang siya. siya. Dormant. So, Oo. ibig sabihin, undetectable na nga siya. Wala na talaga. Tapos, untransmittable pa. Matanong ko lang po, kasi yung nabanggit nyo po, Ma'am Hazel, with regards to yung consistency ng pagtitake. Kasi, I've heard na may oras talaga siya. Yes. So, if na-late ka doon sa pagtake na yon, you need a stronger one or a stronger dosage. Ganon. Tama po ba yun, ma'am? Hindi naman. Pero ano kasi, very strict kami sa pag-counsel sa mga patients na mag-start na ng gamot. We don't want them to be resistant on the ARVs that they are taking. So, dapat yung oras ng pag-inom nila, so right there and then, magde-decide sila kung anong oras. So, yun, for example, 8 a.m. 8 a.m. na yan. Consistent dapat po. Yes. Oo. We don't allow them to drink it like 1 minute na mas maaga or 1 minute na late. Mas okay na consistent tayo para maiwasan natin yung pagdami ng virus or yung resistance nga ng ARV. Pero kung sakali po na na-late na sila, like sabihin natin hindi sila nagising ng alas 8 kasi nag-party-party pa sila, tinake nila yon 8:15. Magkakaroon po ba ng problema sa pagtitake ng Wala gamot? naman actually. Pero mas okay nga talaga kung talagang consistent. I see. So wala din naman pala. Hindi kailangan ng additional dosage. Walang epekto. Walang kumbaga. epekto. Yun yung kagandahan. Pero Yes. kailangan po bang ibalik din lang ulit nila sa alas 8 the next day or the Yes. following day? Oo, tama. Oo. Not unlike dati kasi cocktails ang ginagamit. Nung 1980s, hirap ang mga patients natin. Kumbaga, trial nila tong gamot na to kung okay. Yun din yung mga side effects, grabe ang side effects nun. Pero ngayon, napakaganda ng mga gamot natin. Wala nang masyadong side effects. There is really hope for PLHIVs, Miss Vanessa, mga ka-MB, At eto nga po, bilang kayo po ay nasa HACT, ano po yung ginagawa nating awareness para sa publiko with regards to AIDS naman po? So, isa po sa mga naging activities ng BJHMC Balay Treatment Hub was to participate dun sa Adolescent Reproductive Health Summit. So, yung mga naging participants namin mostly are those na adolescents para yung yung awareness nila from a young age, mabuild na natin. Because actually, yung rampant pa rin yung stigma. So, it's better to start early for these kids. Also, if I may add, yung mga participants naman po namin that time were beyond 15. According po sa bagong law naman ngayon, anyone na nasa nasa 15-year-old pataas, and then kaya nilang mag-decide for themselves, they can consent for themselves na magpa-test na po. Yeah, so yun din yung reason namin kaya kami nag-provide ng information para mas maging widespread or ma-disseminate ng maayos yung information when it comes to this. So outreach po. Outreach Yes. program talaga. Pero meron pa rin po tayong problema sa HIV testing nga. Kasi usually nahihiya ang mga tao na parang Kasi nga pumunta naman. kapag merong Oo. ganyan, may mga Lalo booth. pag sa Malcolm Square, Oo. sa papatas ka, syempre, iisipin nila judgment. Oo, judgment kagad. Paano po natin binubura yon sa isipan ng publiko na hindi kahiya-hiya ang pagpapatest? Mag-start tayo sa sarili natin. Patest tayo. Pakita natin na ano naman kung nagpa-test tayo. Diba?
And also, if I may add, yung meron din po yung parang sabi nyo nga po, yung mga booth session road. Pag nakikita nilang yung peers nila nagpapatest, pwede naman pala, magpatest na rin ako. So parang sila, magkakasama sila ng nagpapatest, ganun. Kasi mukhang okay naman. So why not? Ako din. Ganun. Totoo, di ba? I've been there, done that. Oo. Consistent. Di ba? Consistency is the key. Di ba? At Sophia at Ma'am, meron sinabi nyo kanina regarding sa event din na mangyayari sa December 8. Oh yes, first time po, National will be celebrating the AIDS World AIDS Day dito sa Baguio City. So we will be having a parade. It will start at what time? 6 beyond 6. So yun po, please come and join us celebrating World AIDS Day on December 8. And the region will be celebrating also WAD or World AIDS Day on December 6. It will be held at Orchard Hotel po. Ayun po, yung parade po natin, saan po tayo magsa-start nito, ma'am? Upper session po. Mm-mm. I think sa may SM. Until sa may BJH po. No, hindi. Saan ang alam ko sa lower session yes. And then there would be a program afterward. May mga And this is discussions open for din. public po. Yes, open for Open, public. so pwede po tayong mag-join sa Join kayo. Ay, sana nga. Baka kasi consistent busy ako. Ha? Oo, akala ko ba consistent? Sa testing Sa yun. testing pala, sorry. Hindi, Akala ko pero kasi pag sa may oras Friday. naman talaga tayo, why not? We can join that at open nga ito. Ipakita natin that we are allies. Oo, na kaya natin. And let us also be an advocate for them. Hindi lang yung meron ng mga advocates na nakikita tayo or naririnig tayo. We can also be advocates for people living with HIV. Diba? And eto po, month-long celebration. And first time dito sa Baguio? Magkaroon ng celebration. National. 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 Pupunta national dito. Pupunta ang national dito. First time. Ay, oo. Ay, ano naman po yung paghandang ginagawa natin ngayon para sa darating na December 8? Manood na lang po kayo at sumali na lang po kayo ng parade. Oh. Hindi mo sure kung surprise ba talaga o wala talaga. Hindi madami eh. Parang Oo. feeling ko madami. Oo, actually madami sila. Oo. Maraming preparation na nagaganap ngayon. Yes. Ayan, kaya abangan natin mga ka-MB. Mag-join Oo. na din. True Labels. Ma'am, kamusta naman po ngayon ang Balay Treatment Facility? Ano na po yung mga nagbago? Ano na po yung mga future na mga plano natin for Balay Treatment Facility? Ang BGHMC, dati HIV AIDS Core Team ang tawag. Ito ang mother hub na sinasabi. Nag-start to ng 2005 and ito lang ang treatment hub dito sa CAR until like last year ba or yun. And nadagdagan na ngayon. So, mga 8 na tayo ngayon. Yes, 8 yes, treatment HIV facilities na ang meron ngayon. Dati, ang staff is 2 lang kami, tapos isang doctor, tapos padami ang patients actually. It's a good thing because they are all aware na. Yes. Oh, so open na rin sila with regards doon sa kanilang karamdaman. Yes. Syempre, mga ka-MB, baka iniisip ninyo na etong mga ganitong klaseng treatment facility, walang privacy. Syempre, meron yan. Pinoprotektahan po natin ang mga pangalan at identity ng mga people living with HIV. Pero eto na-curious lang po ako, Miss Bea and mga guys. Opo. Yung sa treatment po, gaano po ba katagal? Yung treatment po or lifelong na po ang treatment pagka naka-acquire ka po ng HIV? So, since wala pong cure, ang HIV, itong management na ginagawa natin, yung binibigay po nating oral medications, lifetime po yung pag-take nila. Pero, ayun nga po, gaya nung sabi ni Ma'am Faye kanina, dati cocktail ng gamot. Tsaka malala po talaga yung side effects nila to the point na pwedeng i-admit na sa ward dahil sa pagsasuffer nila ng side effects. Ngayon po, ang kagandahan dito ngayon sa gamutan is yung 3 gamot, pinagsama na sa isang tablet and then 1 tab per day. So, kumbaga parang maintenance or vitamins for the lack of a better term. Ganun po. Tsaka, ayun po, yun nga po yung privacy din po and yung info ng mga patients, lahat po yan protected po ng law. So, dun sa Republic Act 1.
Ayun po. So, covered ang ating mga clients pagdating sa ganyan. So, rest assured, lahat sila ay hindi na-reveal sa Oo. public. Kasi Ayun once po. na ginawa nyo po yan, sinasabi ko sa inyo, may Yes. karampatang parusa po yan. So kapag nag-confide po ang isang tao sa inyo na sila ay meron itong HIV nga, kailangang idulong kaagad yan sa nararapat na mga facilities or pero syempre hindi naman agad-agad. Kailangang merong permission din yung taong yon kasi kapag inilabas niya kaagad, ikaw mismo pwede kahit kaibigan ka, Oo. pwede kang makasuhan. Tama po. Unjust, Mm. unjust. May busy. mga ganun na rin po ba kayong mga na encounter? Marami na po. Marami na po. Marami na rin po. Yes po. Oo. Ay ano po yung mga ginagawa pag So ganun? may mga legal actions na po na nangyari sa kanila. So kahit kamag-anak, actually, tita, parang sinabi niya sa whole community and then And this is something that we need to be very wary of. Wow! No, Worried. ang Oo. lalim. Oo. Pero anyway, mga ka-MB, kanina nga ay pinag-uusapan natin ang ating digital poster making contest na ginanap during the World AIDS Day noong December 1. At narito, ipapakita po natin ang ating mga finalists. Ito po yung mga finalists natin. We have entry number 4, entry number 10, entry number 18, entry number 2, and entry number 6. Yan po sina Tom Cruise, Zemira Changat, Kyle Lucero, Edna Consolacion, and Jeanette Gacad. O, di ba ang gagaling? congratulations. Oo. Sa mga 5 finalists po ito. Ayan, yung And ang ating third eye. si Miss Dina Valerie Marcelo. Congratulations po. Entry number 8. Napakaganda naman ng kanyang ginawa. Oh, so look at the concept of a flying lady. Oh, yeah. And ang ating second place, Ay si Mr. Nando Lagrimas. Ayun. Entry number 90. entry number 9. The Northern Summer. Ay, so eto, nag-open po kayo, hindi lang dito sa Yes Baguio. po, yes. Ay, ang galing. Yes po, inclusive. Very inclusive nga. At ang ating champion ay si Mr. Bryson Jores, ang entry number 1. Ay, ang ganda. Congratulations. Oo, congratulations po sa World AIDS Day 2024 ng Nama Balay Treatment Hub Digital Poster Making Contest. Ang ganda ng kanyang ginawa, oh. Diba? Kung ako ang magja-judge din, parang feeling ko ito ang mananalo talaga. Look, oh, the art. Oo. Tapos, ay, ang galing. Ewan. Original yan. Original Oo. yan. Hindi po ito yung mga nagtitrend. Alam na natin. Kasi meron nagka-issue dati, sumali. Aba, AI daw. Oo, pero etong mga to, halatang halata na mula talaga sa kanila. Sarili nilang concept. Oo. At napakaganda din na ang inopen nyo siya sa lahat ng... Oo, congratulations po sa ginanap nating World AIDS Day noong December 1. And we are looking forward, dito sa December 8, Sunday po yan, dito sa May Session Road. Ma'am, sa mga nais po ng mas in-depth po na kaalaman patungkol po sa AIDS at saka sa HIV, ano po ba yung maaari nilang i-contact? Pwede niyo po kaming i-contact sa Pwede po, ma'am. so, yung hotline po ng BGH Hack is 0917-113-2184. I repeat, 0917-113-2184. Or pwede po kayong mag-walk-in sa amin from Mondays to Saturdays. Open po kami 8 to 5. Except holidays and Sundays. Okay, Mondays to Saturdays po Yes. yan. So, puntahan nyo na po sa inyong mga Facebook pages ngayon para Hanapin ma-like na. and follow na. Pwede nyo naman po silang i-contact doon. At para naman po sa mga hindi nakakuha ng numero, maaari pong balikan itong segment ng Katawonder at sa ating Facebook page din, Morning Balitaktakan. Ma'am, additional po na message po natin. And additional po, we are not only catering for HIV patients, nagbibigay din po kami ng treatment for hepatitis B patients, hepatitis B, C, and we are also giving PrEP. Ito yung pre-exposure prophylaxis ng mga taong to prevent HIV. Nice. At syempre, alam na natin, meron din mga contraceptives dyan. Yes, madami Mm. po. Pupunta tayo dyan. Mm-mm. At ito po ay libre.
Libre po. Libre din po ang HIV testing natin. Ayan. So alam na po natin, wala po tayong babayaran. Alamin muna natin at sa mga, eto nga, lagi ko din sinasabi, sa mga may alam na, sa mga meron ng na-detect at alam mo na, wag po tayong mahihiya. Buhay po ay mahalaga. Buhay pa rin natin ay mahalaga. And let's not think that we are useless na after acquiring this virus. Kasi we still have a lot of things that we can show and offer to the world. Ilaban natin. Kasi kung inilalaban nila, 'di ba? Inilalaban ng mga grupo ng advocates tungkol, iyak tuloy ako. Tungkol dito, wag nating hayaan. Wag nating sukuan yung sarili natin. Kasi kaya natin 'to. Kaya nyo 'yan. 'Di ba? At may mga tao na gumagabay sa atin. Andito po kami, handang makinig, handang tumulong po sa inyong lahat. Mensahe po natin muli mula kay Ma'am Hazel muna. Ayun po. So, actually, everyone has an HIV status. So, kung hindi pa po natin alam yung status natin, why not come and get tested? So, wag po sana silang mahihiya when it comes to getting tested. Don't worry po, lahat ay confidential pagdating sa mga treatment hubs. So, Oo. thank you so much po for having us. At maraming salamat din po, Ma'am. Okay. So, today, this year po ang ating theme is the right paths. This is about life choices and the respect and most of all our health. And the stigma also starts within ourselves. Mhm. If we have the right information, wala pong stigma. Mhm. Yun po. So we have to be educated. Yes. Alamin muna Informed. natin kung ano yan. At para rin, eto, madagdag ko lang din po, sa pamilya naman po ng mga PLHIV, wag po natin silang i-discriminate. Sarili nating pamilya yan, dapat ang first na support system manggagaling sa loob ng tahanan. Hindi naman po kahiya-hiya na kung isa man sa miyembro ng pamilya ninyo ay PLHIV, ilaksid yun nga kunada. Mm-mm. 'Di ba? Hindi naman Yeah. po dapat 'yon. Kailangan dapat yung pagmamahal ninyo naroon pa rin dahil ang suporta ng pamilya, yan ang pinaka malakas na support system para sa mga PLHIV. Yes. Actually, yun ang support system ng mga patients namin. Ay, Yun wow. ang aming advocate din. Kasi mas maganda kung kapamilya ang kanilang support. Katuwang. Yes, katuwang. Hindi ka iiwan. Kasi talaga iwan yan kahit anong mangyari. Kahit ikaw na yung lumalayo, ay naku, hatakin ka pa rin pabalik. Oo. Walang lalayo dito, pamilya tayo dito. Tama yan. Ako muli, maraming salamat po, Thank Ma'am you Faye. po. Thank At you. maraming salamat, Ma'am Hazel. Gusto ko talagang banggitin. Buhay na. Gwyneth. Maraming salamat po muli. At yan nga po ang ating katawander. Nako,